Maraming pong salamat ah, sa Panginoon at tayo ay nagsama-sama uli at nagtagpo-tagpo muli, no? So, bali sa ating pag-aaral ngayon, we go sa Nehemiah chapter 8, no? Na kung saan ito po yung focus ng ating pag-aaral. In fact, na binigay ko na ahead of time, no? Yesterday para for you have the key sa ating pag-aaral, bali. So, tayo po ay dumako sa Nehemiah chapter 8, verse 1. I will read it. Sabi po dito, then all the people gathered together as one man at the open square in front of the water gate. And they asked Ezra, the scribe, to bring the book of the law of Moses, which the Lord had given to Israel. Sabi po sa verse 2, so Ezra the priest brought the law before the assembly of men, women, and all who could listen with understanding on the first day of the 7th month. Let me read dito sa Tagalog, no? Para sabihin, maunawaan po natin ng maigi. Sabi po dito, at ang buong bayan ay nagtitisan na parang isang lalaki sa luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig. At sila ay nangagsalita kay Ezra na kalihim na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moses na inutos ng Panginoon sa Israel. Sabi sa verse 2, at dinala ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan sa harap ng kapisanan na mga lalaki at mga babae at lahat na makadidinig na may kaalaman ng unang araw ng ikapitong buwan. So, dito ating pong makikita na kung saan yung mga tao o yung bayan ay nagtipon na kung saan ay meron lang silang isang tinatawag na nais. At ito po yung tinatawag na pagdinig sa salita ng Diyos. Ayan po. So kaya itong ating pag-aaral is about revival na kung saan ang bansang Israel sa kanilang pinanggalingang bayan sa Babylon na kung saan sila po ay nakabalik na. At ating pong nalaman na kung saan sinabi sa chapter 7, verse 70, sabi po dito, verse 73, so the priests, the Levites, the gatekeepers, the singers, and some of the people, the temple servants, along with all Israel, lived in their cities. And when the 7th month came, the sons or descendants of Israel were in their cities. So it means the people were settled. Na kung saan after Nehemiah as he completed the wall, sabi po dito, the people were settled. So it means they are at peace. Na kung saan yung kanilang pangangailangan is being met. Above all is nagkaroon sila ng tinatawag na security sa kanilang city because the wall was built. So ngayon, alam natin na ang tao does not live by bread alone. Na kung saan during that time, bread is being provided with them na sila ay, I should say, complete materially, physically. At ngayon, there is something that is lacking. Ano yun? And that is yung tinatawag na spiritual na kailangan nila ng salita ng Diyos. Now, ang revival do not happen, no? Actually, it is a part of Nehemiah's prayer, kung atin po makikita.
sa Nehemiah chapter 1 verse 4 na babalikan muli natin, na kung saan sabi niya dito, "Now it came about when I heard these words, I sat down and wept and mourned for days. And I was fasting and praying constantly before the God of heaven." So ayan po, no. Dito sa ginawa ni Nehemiah, yung kanyang panalangin ay hindi lang isang araw. I believe hindi rin isang linggo. Sabi po dito sa isang translation is certain days. Meron naman nagsabi days. Kung saan dito, sabi niya gano'n, praying constantly before the God of heaven. So, kung atin pong titingnan, yung tinatawag na timing, yung kanyang prayer, siya nagsimula nung month ng Kislev, the 9th month of Hebrew calendar. Napansin siya ng king sa court o royal court in the month of Nisan sa chapter 2 na mukhang siya ay malungkot. So it means simula nung 9th month ng Hebrew calendar hanggang first month ng Nisan o first month ng Hebrew calendar, isibihin it spans of 3 months. Yun ang kanyang isibihin timing. Does it mean na everyday na nanalangin siya? Hindi siya, I should say, but I believe yung mga nabasa ko regarding sa tinatawag na revival, hindi lang siya months meron ding years na maring siguro hindi everyday but most of the time of the week or most of the days of the week na siya nag-pray. But I believe ito kay Nehemiah is yung kanyang prayer, no, constantly, na kung saan dito alam niya na yung kalooban ng Panginoon. At dito nga doon sa verse 9 ng chapter 1 ng Nehemiah, sabi nga doon, "But if you return to me and keep my commandments," it is God saying. Kinote niya yung Deuteronomy sa chapter 30 verses 1 to 5 na sinabi ng Panginoon, "Kung kayo ay babalik sa akin." So alam po natin na sila ay inalis ng Panginoon sa kanilang tinatawag na lupain at dinala sa ibang lugar o sa Babylon. Now, alam ni Nehemiah na sinabi ng Panginoon na kung sila ay babalik. So it means, bago sila makabalik sa Panginoon, kailangan bumalik din sila sa kanilang lupain. At yun po yung isang bagay na pinagpipray ni Nehemiah na sila ay makabalik sa lupain. At the same time, kung sila makakabalik, they need to complete yung tinatawag na wall kasi naroon na yung temple na nauna through Ezra na kung saan naroon na yung temple. So kinakailangan lang tinatawag na protection to complete it. At yung nga po yung naging part na kung saan yung panalangin ni Nehemiah na hindi lang to rebuild the wall but to return to God. So kaya nga yung kanilang pagbabalik in their land is part of his prayer na kung saan yung prayer niya is to return to God. So kaya nga part lamang yung bahagi lang po yung kanilang pagbabalik sa lupa, sa kanilang lupain at ito yung tinatawag na wall and the same time is to bring the people to God. At yung nga, sabi nga dito, "But if you return to me," ito yung sabi ng Panginoon, "and keep my commandments and do them." So ayun po yung na kung saan this is the will of God. Ito yung kalooban ng Panginoon na I believe. Kaya nga nung natapos na yung wall, nagkaroon sila ng kanilang mga tahanan. So the next thing now is to return to God. They already settled in the land. They already returned to the land. They settled sa kanilang mga tahanan at na-meet na yung kanilang mga pangangailangan. Now, yung tinatawag na pagbabalik sa Panginoon. Kaya nga ito yung chapter 8 na ito, this is about the revival na kung saan people are returning to God. Kaya dito, atin po makikita dito, no, na kung saan sila ay nagpulong
na kung saan meron silang nais dito sa kanilang pagpupulong. At ito yung mapakinggan ang salita ng Diyos. So dito atin pong makikita rito, no, do sa verse 1 pa rin, no. Nagpulong sila as one man. Saan sila nagpulong? Of course, do sa tinatawag na city, it comprised of several gates. At sabi dito, they were in front, or they were assembled at the open square in front of water gate. So, na-specify po dyan, water gate. Na kung saan itong water gate na ito, no, isa sa mga gate sa wall of Jerusalem, na kung saan ito po yung area wherein it is used for cleansing. Ayan po. The water gate is a place of cleansing, na kung saan alam po natin yung tinatawag na kasi yung mga Muslim, meron silang cleansing. Isipin, bago sila mag-pray, naghuhugas sila ng kamay, ng katawan sa form of cleansing, external cleansing, bago sila mag-pray. So, yun po yun. So, isibihin, yung kanila kasing belief is galing di sa Judaism na merong cleansing. Yung cleansing dito, I believe, isibihin, yung before going to temple is na nakikleanse sila. Yan po, na kung saan purification. Ngayon, dito of course that is external, no? The water gate is a place of sanctification, no? At alam natin, yung mga mananampalataya, no, it is important, no, na yung tinatawag na sanctification, na hindi lang siya tinatawag na external, but sabi ganon, even our mind, we need to be sanctified. Believers' thinking is cleansed and purged by the washing of water with the word. Kaya nga doon sa Ephesians chapter 5 verses 25-26, Christ loved the church and gave himself that he might sanctify and cleanse with the washing of water by the word. So kaya nga nasa water gate sila, na kung saan doon iihayag yung salita ng Diyos, o yung pinaka-water for cleansing them. Ayan. Dahil kasi they are returning to God. Ayan po. So atin po makikita na kung saan sinabihan nila, no, si Ezra, the priest, he is also a scribe, no, na kung saan to bring the book of the law which the Lord had given to Israel. Ayan po. At atin po makikita rito, no, na kung saan yung kanilang tinatawag na assembly. I believe, ibig sabihin, yung tinatawag na conviction na there is something lacking sa kanilang buhay, and that is yung tinatawag na salita ng Diyos, o yung tinatawag na spiritual side, that they are returning to God. Ayan. At ito po yung nangyari because of Nehemiah's prayer, that they are not only returning to the land, but they are returning to the Lord by hearing of the word of God. So nalaman po natin na bago po sila paalisin ng Diyos sa tinatawag na kanilang lupain, during that time, people met in temple. Ngayon, sila po ay nagpupulong sa temple area para makinig ng salita ng Diyos. Now, when they were thrown away at sila ay napunta sa Babylon, wala na po yung temple. So, paano sila nakikinig ng salita ng Diyos? O paano sila, where do they get yung source
Ito po yung bagay na kung saan dito nag-start yung tinatawag na synagogue. Synagogue. Ayan po. Na they meet in synagogue para isibihin na mapakinggan yung salita ng Diyos, no? And when they return back, of course, ito ay in-incorporate na nila. But since na merong temple, so doon sila nag-meet. Kaya during the time of Christ, naroon yung temple. During the time of Jesus, at meron din tinatawag na synagogue, no? At doon sila nag-meet. So kaya atin po makikita, no, na kung saan dito they meet in the temple do sa Watergate to hear the word of God. At atin pong makikita rito, no, na kung saan sabi dito sa verse 3, then he read from it in front of open square which was in front of Watergate from early morning until midday in the presence of men and women. Ayan. Those who could understand and all people listen carefully to the book of the law. So atin po makikita, no, na kung saan sila ay nagtipon. At yung kanilang pagtitipon, no, sabi dito, early morning. Sa Tagalog translation is madaling araw eh. So, I believe, ibig sabihin, during the time na sila ay nagpulong, probably on the first day, inayos siguro ni Ezra, sabi niya, tomorrow at 5 o'clock in the morning, let us meet dito sa lugar na ito. At yung ang nangyari, no, in the presence of men and women. Now, meron natin tayong mababasa, those who could understand. Parang dito, once you read this, parang kasama ba dito yung mga bata? Kasi understand those who could understand, yung mga bata o dala-dala ba nila? Actually, dito, ang gustong sabihin po nito, kasi galing po sila sa Babylon eh. Ibig sabihin, are they still speaking Hebrew? Sabihin, kasi naka-adapt sila ng second language sila eh. So, maaaring yung mga iba, nahihirapan silang unawain yung tinatawag na Hebrew. Ayan, kasi yung pagkakabasa ni Ezra dito is Hebrew eh. Yung Book of Moses. It was written in Hebrew. Ngayon, galing sila sa Babylon. Mahusay pa ba sila magsalita ng Hebrew? Yan po. So kaya binanggit na those who could understand. Dito ating po makikita. At yung mga nakakaunawa o naintindihan nila yung Hebrew, sabi nga doon, and all the people listen carefully to the book of the law. So yung mga nakakaunawa ng Hebrew, o yung maaaring siguro fluent o yung nakakaintindi, no? At sabi nga doon, they listen carefully to the book of the law. So ayan po, bisibihin, they listen attentively na kung saan maring siguro kakaiba to. Kasi biro mo, madaling araw sila nagsimula hanggang tanghali. So ilang oras yun. Sibihin, yung gano'n sila, yung kanilang, yung interest nila na pakinggan ang salita ng Diyos. Sabi po dito sa verse 4, Ezra the scribe stood on a large wooden platform which they had constructed for the purpose. And beside him on the platform stood Mattheya, Shema, Hananiah, Uriah, Hilkiah, and Maasela on his right, and Pedaiah, Misael, Malkijah, Hashum, Hasbadana, Sikaraya, and Mishulam on the left. So of course, alam natin na si Ezra hindi niya kayang magbasa simula madaling araw hanggang ang midday. So kaya I believe ito yung mga kanya nag-a-assist sa kanya
na kung saan probably after half an hour siguro o 1 hour sa pagbabasa, mapapagod, so merong papalit. But the people continuously hearing. At sabi dito sa verse 5, Ezra opened the book in the sight of all people, for he was standing above them, and when he opened it, all the people stood up. So naroon yung tinatawag na respect, no? Na kung saan naroon yung tinatawag na respect ng tao, no? Kaya nga yung respect, of course, I could say it, yung tinatawag na the fear of the Lord. That's wisdom, no? At sabi nga ganon, sa verse 6, then Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen, while lifting up their hands, and they knelt down and worshiped the Lord with their faces toward the ground. So atin pong makikita rito yung tinatawag na impact, na kung saan pag ang isang tao is under the conviction, ang isang tao ay merong tinatawag na hunger in the Word of God, naroon yung tinatawag na attention, naroon yung interest, naroon yung tinatawag na priority. At dito atin po makikita yung tinatawag na response. Sabi nga nun, Amen, Amen. Yung kanyang tinatawag na acceptance, no? At bukod doon, sabi nga nun, they lift up their hands. At alam natin, whenever we lift our hands, it means surrender. They surrender their life sa Panginoon. At sabi nga nun, and they then knelt down. Ano po ito? And worship. So ito yung gesture ng worship nila. Yung kanilang pagsamba sa Panginoon. Sabi nga nun, with faces downward to the ground. With faces. Sibihin yung kanilang pagsamba na merong tinatawag na pagpakumbaba. Kasi they put their faces on the ground, no? They surrender, they worship, and they humble themselves before the Lord. So ito yung tinatawag na epekto o yung tinatawag na reaction whenever the Word of God is being preached or being heard o na nagkaroon ng impact sa isang tao, na meron tinatawag na result, at yung nga na kung saan na yung transformation ay nangyayari sa isang tao. At ito nga po yung nangyari sa kanila, no? Na kung saan merong tinatawag na reaction, na ito yung respect, ito yung surrender, ito yung kanilang worship, at yung kanilang humility before the Lord. No, so yun po yun. At yan po isang bagay na kung saan that's the impact or the result of reading of the Word of God to a person. Sabi dito also, Joshua, Pani, Sherebiah, Jamin, Akub, Shibat, Pitay, Hodaya, Maaseya, Kileta, Asariah, Josabad, Hanan, Peleya, and the Levites explained the law to the people, and the people remained in their places. So ayan po, no? The people remained in their places. Ano ibig sabihin nito, no? Ibig sabihin, their ear is stuck. Sabihin to the Word of God, na hindi sila nakaranas ng tinatawag na kagutuman o maaaring kauhawan, na ibig sabihin nanatili sila sa kanilang kinalalagyan, na hindi sila na-move, no, sa kanilang tinatawag na physical need. The people remain doon sa maaaring siguro, I do not know kung meron silang probably mga baon, no, but they remain. Isihin yung kanilang tinatawag na intensity to hear the Word of God. Kasi sa atin ngayon, yung Bible is readily available, but during their time, it is not available. You have to go to the temple para mapakinggan ito, or you have to go to the synagogue para mapakinggan ito. So walang tinatawag na kopya, kaya nga how blessed are we this time sa atin, na kung saan readily we can hear the Word of God
i-open mo yung gadget mo, kung meron kang Bible app, nariyan na. So, there's so many translation, mga iba't ibang version, no? Kaya ganyan tayo kapalad. So, sabi sa verse 8, so they read the word of the law, translating and explaining it so that the people understood the reading. So, sabi ko nga kanina na kung saan may mga hindi, as you say, knowledgeable o nahirapan sila unawaan yung Hebrew. Probably siguro they learn Aramaic as the second language, so yung spoken sa Babylon during that time. Kaya somebody has to assist or to help them to understand the reading. So ayan po, no? But as you say, generally the people understood na unawaan ng mga tao, na kung saan that's why they made those gestures of surrender, raising their hands. They made this gesture of kneeling and worshiping God and turned their faces toward the ground as they simply have that I should say, the ambience of the fear of the Lord in that area. So yan po yung nangyari, na kung saan ito po yung tinatawag na result ng revival. Kaya nga, for us to have the revival, it takes prayer like Nehemiah, na kung saan yung tinatawag na committing, we are committed, katulad ng sinabi niya dito, no? Sa chapter 1, na sabi niya na he sat down, wept, mourned for days, and was fasting and praying constantly before the God of heaven. So dito atin po makikita, no, na if we have that kind of burden of bringing people back to God, isibihin, yun nga yung tinatawag na prayer o yung intercession. Na ito lang po yung pinakasusi to bring back the people. And sa ating mga communities, no, if we want them to return to God, ito po yung key. At ito po yung ating pong nakita ngayon, na kung saan is part of Nehemiah's prayer that people return to God. Na kung saan after settling sa kanilang mga cities, sa kanilang mga tahanan, later on, ating po makita na merong kulang. And that is the word of God. Kaya nga, sabi ni Jesus, man does not live by bread alone. So, dito muna po ako mag-i-stop. Then, I need to hear your feedback regarding our study. At kung sino man po yung nais na mag-contribute o magbigay ng input, i-open lang po yung camera, no? Then, you can speak. Yan po yun. Okay? As a reminder. Sige po, you can share now. Sino yung gustong magbahagi po regarding our study. Okay, good evening po sa lahat, mga kapatid, no. Yung prayer nga po ni Nehemiah na the people he is praying that from Babylon ay babalik sila sa kanilang homeland, no. So dito napansin po natin dito, as they return back to their homeland, ay para bagang nagpapakita po dito na para bagang bilang tayo ngayon ay mga mananampalataya, we want people to bring them to the Lord. Kasi yun po yung nais po ng Panginoon na lahat po ng mga tao ay makapanumbalik sa Diyos. At paano makakapanumbalik sila sa Panginoon? So, in order for them to return back to the Lord, of course, tayo po yung gagamitin po ng Panginoon para ang mga tao na wala pa pong tunay na kaugnayan sa Diyos ay makapanumbalik. Dahil we will proclaim the word of God unto them. So, yun po yun. Kung paano binasa ni
ni Ezra yung salita ng Diyos at ang mga tao ay nagtindigan, katuwa. The same thing with us. Kailangan po na yung pong Word of God na ibinigay sa atin ng Panginoon must be proclaimed unto all men. Kasi nga po, yun po yung nais po ng Panginoon. Kasi God wants all people to be saved. Ngayon, how could these people to be saved? So, in order, para po sa atin, tayo po, bilang tayo po yung mananampalataya, at bilang tayo po yung mga leader, kumbaga, ng ating pong different localities, we need to evangelize them. We need to share the Word of God. Para sa ganun, itong mga taong ito, that if they could understand the Word of God, then makakapanumbalik sila sa Panginoon that only through Jesus Christ alone ay ang tao po ay maliligtas. Magkakaroon po ng kaligtasan, it's because isa lang naman po ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, kundi walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kaya dito po mapansin po natin ito mga kapatid na para po sa atin, the reason why ang ating pong ginagawa o gagawin ay mag-share o magbahagi po ng salita ng Diyos, it is because lahat po ng mga tao ay gusto po ng Panginoon ay sila pimaligtas. Kaya nga ang naalala ko po yung sinabi ng Panginoon, hindi pa bumabalik ang Panginoon dahil ang nais ng Diyos ay maligtas ang lahat ng tao. So paano ito mangyayari? Kailangan po bilang tayo po yung mga mananampalatayang tinawag ng Panginoon ay tayo po yung gagamitin ng Diyos to evangelize them so that all the people can go back to the Lord. Kaya sa pagkakataong ito mga kapatid, sa buhay natin, lalo na po sa atin sa ngayon, kailangan po natin talaga na mag-double time tayo in proclaiming in sharing the Word of God sa lahat po ng mga tao para naman sila ay makapanumbalik sa Panginoon. So, yun po siguro ang akin pong mababahagi. In order for the people to come back to the Lord, ay dapat po kailangan po nating basahin, i-proclaim ang salita ng Diyos sa lahat po ng mga tao. Maraming salamat po. Pagpalay po tayo ng Diyos. Okay, maraming salamat po Pastor Nestor sa inyong share. Okay, meron pa po ba na gusto magbahagi? Ako po, Pastor. Sige po, Pastor Romy, go ahead. Magandang gabi po sa inyo. Katulad po nung nabasa natin na noon pong ang Israel ay na-exile. So, napakatagal din po nilang nanirahan sa foreign land. At ibig sabihin, yun pong iba ay ipinanganak doon at yung iba naman ay namatay na rin doon. So ngayon, dito po sa yung pong sinasabi rito na yung nakaunawa at saka hindi nakaunawa, kasi nga po, yung ibang ipinanganak doon sa Babylon ay siyempre na-impluwensyahan sila ng salita ng Babylon, pati yung kanilang mga kaugalian. So probably bihira o yung nagpa-practice kasi nga pinagbabawalan sila, maliban na lamang sila Daniel at saka yung tatlo, si Meshach, Abednego, yung tatlo po na kung saan ay hindi nila napigilan. Ibig sabihin, hinahanap nila yung kanilang pinanggalingan, yung Diyos na sinamba nila. Ngayon, kung sa mga bagay na doon po sa mga ipinagbabawal nga, so ibig sabihin, yung mga ipinanganak doon, maaaring hindi nila narinig yung binasa ni Ezra at yung mga bagay na klase ng pagsamba. Ngayon po, dalahin po natin sa ating modern day ngayon na kung saan yung mga kabataan, mayroon po kasing mga churches na hiwalay yung mga bata, no, yung mga toddler, hiwalay po siya para
makapag-concentrate yung mga magulang, katulad po nung naalala ko nung kami po ay nasa Saudi Arabia. So meron po talagang child care, kinukuha nila yung mga anak upang makapag-concentrate. Pero ang ginagawa po namin noon, bagamat yung mga bata ay mayroon silang activity, ibig sabihin mayroon po silang speaker doon. Speaker, yung speaker system na kung saan naririnig nila kung ano yung nangyayari doon sa worship hall. Kung worship siya, kung may nagpi-preach, no? So ibig sabihin, dapat po sa modern nating panahon ngayon, dapat ganun din po ang gawin natin, na kung saan para yung mga bata ay ibig sabihin nasasanay na sila doon sa naririnig nila na may nagpi-preach, may binabasa. Kasi tingnan po natin, from the dawn, magbabasa sila, babasahin yung salita ng Panginoon hanggang noon. Eh samantalang tayo, yung gawain lang na 4 na oras lang, wala pa nga minsan, eh, di ba? Gusto na nating umalis o kaya naman gusto nang matapos. Pero ito pong mga tao na ito, giliw na giliw sila sa salita ng Panginoon. Gustong-gusto nila na maunawaan, gustong-gusto nilang marinig, no? So ang nakikita ko po dito ay wala naman pong problema, no, na naihiwalay natin yung mga bata para nga po hindi sila makaistorbo doon sa kanilang mga magulang, o di kaya naman para hindi sila habol ng habol, o di kaya naman para hindi kung ano yung ginagawa doon na kung saan ay nagiging nagkakaroon ng ingay, no? So ginagawa, but ang sa akin po, sana doon po sa nilalagyan ng mga bata, meron din siyang speaker na kung saan bagamat meron silang activity o nagdo-drawing sila o nagko-color sila o kung ano man yung activity nila, at least naririnig nila yung ginagawa doon sa worship hall, yung yung message noong particular na preacher naririnig nila, para kung sa ganon yung mga bagay na naririnig nila yun ang hahanapin nila kapag ka sila ay lumaki pa. Kaya nakikita ko po dito na kung saan kapag ka hindi po sila nasanay doon sa ibang language po na in a sense na hindi po nila naririnig. So ibig sabihin hindi familiar sa kanila. Kaya medyo parang mahirap sila na dalahin sa ganitong bagay o kaya ay tumagal sa ganitong pagpupuri, no? Kasi hindi na-practice ng tenga at hindi pumasok sa puso kasi wala silang naririnig eh, no? So kung doon pa lamang po sa mga kabataan na hinihiwalay sila, ay napapapakinggan na nila kung ano yung nangyayari doon sa main worship hall, little by little, pagka po sila dinala doon, hahanapin nila yung narinig nila. Kasi yun yung tinatawag na pagpapaalaalan ng Santong Espiritu, na kung saan diyan ka na bibilong. Ibig sabihin, yan ang buhay mo. Yan ang dapat mong kailangan. So ibig sabihin, yung bata hanggang sa kanilang yung development ng kanilang paglaki, at least hindi nila o naririnig nila madalas yung salita, yun ang hinahanap-hanap para magpatuloy sila sa paglilingkod sa Panginoon. Salamat po. Thank you po, Pastor Romy, sa iyong ibinahagi, no? Meron pa ho? Meron pa ho magdadagdag? Good evening po, Pastor William. Few Pai, insights lang. Sige po, sige po, Pastor Pai. Just open your camera. Okay po. Ayan. So, doon sa pinag-aaralan po natin. Thank you. Until doon sa chapter 8, which speak about revival, makikita natin yung nangyari, nag-arise yun, o nangyari yun, humantong yun, because of a need. May pangangailangan. So, in case of Nehemiah, ang pangangailangan is to rebuild the wall. Kasi unless na
nagkaroon ng commitment, nagkaroon ng burden, nagkaroon ng pagkilos si Nehemiah, revival will not come. O yung chapter 8 of Nehemiah will not come. So ang sa akin po, i-relay ko sa ating kalagayan, saan man tayong church naroon, saan man tayong environment, saan man tayong lugar, God will speak about the need. At sa need na yon, hindi lang naging kay Nehemiah yun, nagkaroon sa kanya ng deeper burden. There's something to be rebuilt, there's something to do, and something to be done. So maaari kay Nehemiah hanggang wall lang, no? Nakita niya yung wall ng pangangailangan. Maaari later on na yung bagay na gagawin pa ng Panginoon wonderfully, gagawin pa ng Panginoon na extraordinary in the lives of people, maaari hindi ganun kalalim ang pagkaunawa ni Nehemiah. But since yung unang hakbang ng pagsunod at pagtalima niya at commitment niya para gawin at para isaayos yung pangangailangan, humantong sa malalim na relasyon ng tao sa Diyos. So sa ating kalagayan, kung saan man tayo, ano yung need ng ating environment? Ano yung need sa ating kapaligiran kung saan itinayo ng Diyos ang church? What is the need? Na kinakailangan natin matugunan. Kasi unless na matutugunan natin yun, revival will not come in the lives of people. For example, example ko to sa amin dito sa Santa Rosa, sa Laguna. So sa environment niyan na kinalalagan namin, there are so many broken families. That's the spiritual thing eh. That's the broken wall. That's yung disaster na nangyayari. Napakarami ang hiwalay, napakarami ang unwed, napakarami ang nagsasama na hindi kasal. Yun yung need eh, na dapat i-rebuild, dapat may strengthen, so that God can move in every families. Kaya nga po, ang hakbang na ginagawa namin, we pray for every family. We invite God. No, even though nagbibisitation kami at inaanyayahan namin yung mga tao o yung mga member ng church na ibig sabihin, yung mga kabataan na ipanalangin yung tahanan nila just to invite the Lord in their houses, in their homes. So that it will be revealed. Para bang ganito, di ba, ano yung need sa church natin? Kasi revival comes after we do something in the environment. Yung pinakita ko doon sa kay Nehemiah, na ang Panginoon, no, nagpakita kay Nehemiah ng pangangailangan. Ano yung pangangailangan? Nehemiah should rebuild the wall. Kasi may gagawin siyang wonderful, may gagawin siyang extraordinary in the lives of the people behind that wall, no, behind that place. Kaya nga po, 'di ba nangyari, naging settled, naging ayos dahil may wall of protection, although it is physical wall, pero nag-speak about blessing ng Lord, protection ng Panginoon, pagkilos at paggalaw ng kapangyarihan ng Diyos. And then nung ipinahayag ang salita ng Panginoon, the people opened nagkaroon nabuksan ang mga tao sa mas malalim na pagkaunawa at relasyon sa Diyos. So yun po yung insight na nakita ko, no? So before the revival comes, there will be the need, and kinakailangan tayo mga lingkod ng Panginoon matugunan yung pangangailangan na yun so that God can work in the lives of the people, no? Personal nilang ma-encounter ng Panginoon, personal nilang maranasan yung mas malalim na kaugnayan nila sa Panginoon. So yun lang po, Pastor William at mga kapatid. Okay, thank you po, Pastor Paeng. Sino ba pong gusto magbahagi? Tayo po ay dadako na sa ating panalangin. So kung wala na pong mag-share. So let us pray. Father in heaven, we bless you, Lord God. At sa pagkakataong ito kami, Panginoon na Diyos, ay patuloy, Lord God, na nagpapasalamat for reminding us, Lord God, the things, Panginoon, Lord God, na ginawa, Panginoon, ni Nehemiah.
in order, Lord God, to people to return to you, Lord God, that we can simply bring our knees to prayer, Lord God, and to fasting and to intercede continually, Panginoon. If we want, Lord God, to win our loved ones, our relatives, Lord God, our communities, Panginoon, it goes, Panginoon, in our knees, Panginoon, before you, God. And teach us, Lord God, na patuloy, Panginoon, humility and faith, Lord God, through prayer, Panginoon. Panginoon, sa bawat isa, Lord God, yung mga request, yung mga hinihingi, Panginoon, Lord God, ng bawat isa. And we pray, Panginoon, Lord God, yung prayer request, Panginoon, ni Pastor Rina, Lord God, sa kanyang anak, Panginoon, regarding healing, Lord, we lift, Lord God, to you, Panginoon, si Ray, Lord God, that you will stretch forth your hand to heal, Lord God, and touch his body, Lord God, and we speak, Panginoon, healing, Panginoon, and wellness on him, na kung saan, Lord God, we rebuke this spirit, we cast away this spirit in the name of Jesus, and that, Lord God, wellness will come to him. Salamat po, Panginoong Jesus, for touching him, and that wellness will come to him, Lord God. Thank you, Lord God, even, Panginoon, sa iyong provisions, Panginoon, Lord God, na sila, Panginoon, ialis, Panginoon, sa hospital, na wala, Panginoon, obligations, oh God, that you are the God who provides. Even, Panginoon, we pray, Panginoon, Lord God, kay Pastora Christy, Panginoon, Lord God, sa San Teodoro, regarding the lot, Lord God, that they are going to build the building. Panginoon, lead them and guide them, give them the wisdom, O Lord God, kung saan, Panginoon, that you will bring them, Lord God, to the right place, O Lord God, na nais mo, Panginoon. Yes. Alam na yung Panginoon, to man, it is impossible, but all things are possible to you, O God. Amen. Kaya, Panginoon, Yes, na hindi sila, Lord. Panginoon, kikilos sa kanilang sariling kakayanan, sa kanilang abilidad, Lord, yung capacity to pay, Panginoon, but simply, Panginoon, Yes. Lord God, to operate in the power of the Holy Spirit, Panginoon, that Yes. you will grant them, Panginoon, O Lord God, sa kanila, Panginoon, pangangailangan, that they will have their own. Katulad, Panginoon, O Lord God, that you have provided, Panginoon, sa Batangas City, Panginoon, na nagkaroon, Panginoon, ng building. And, Lord God, in the next week, Panginoon, that they are going to hold the anniversary, O God. Salamat po, Panginoon, Yes, Lord Lord. God, that your hand, O Lord God, is there to provide. At makita po namin, Panginoon, ang kilos, Panginoon, ng iyo, Panginoon, kapangyarihan. Even, Lord God, nila Pastor Paing, Panginoon, Lord God, yung kanilang desire, Panginoon, for the new building. Na ito nga po, Panginoon, patuloy, Lord God, ang iyong provisions, ang iyong wisdom, Panginoon, be upon them, Lord God, at sa mga susunod pa as well, O Lord God. Thank you, Lord, na patuloy, Lord God, that we can experience, Panginoon, katulad, Panginoon, Lord God, nung sila, Panginoon, tatawid sa dagat na pula, Panginoon, sa Red Sea, na sila, Panginoon, nakubkub, Panginoon, ng kanilang mga kaaway, Lord God, that there is no way, Panginoon, to be out, Lord God. Lord, you open, Panginoon, the sea, and they were able, Lord God, to cross the sea. So, ganito, Panginoon, ang mga situations, Panginoon, Lord God, that merong, Panginoon, bagay, Panginoon, that we can't do anything except, Lord God, to call unto you. Kung paano, Panginoon, in-stretch ni Moses, Panginoon, ang kanyang, Panginoong rod and command, Lord God, Yes. to see, Panginoon, to open because of faith, Panginoon. Ito nga po, Panginoon, nangyari, nawa, Panginoon, Lord God, masumpukan mo, Panginoon, sa iyong mga lingkod, na sa kanila, Panginoon, lumalabas sa kanilang mga labi, Panginoon, ay katulad, Panginoon, ng ginawa, Panginoon, ni Moses, that he commanded the water to open, O Lord God. Lord, patuloy, Panginoon, we pray for waters of possibility, Panginoon, na mangyari, Panginoon, sa iyong mga lingkod, sa mga iglesia, Lord God. Amen. Lord, sa Panginoon, patuloy na Lord God, pag-aaral, patuloy na panalangin, Lord God, we pray, Lord, at patuloy, Panginoon, Lord God, I declare, Panginoon, sa Psalms 103, Lord God, that whenever we bless you, whenever we worship you, continually, Panginoon, Lord God, na kung saan, Panginoon, naroon, Panginoon, ang iyong benefit,
the forgiveness of our iniquities, the healing of our diseases, redeeming our life from destruction and crowning us with loving kindness and tender mercies, and satisfying our mouth with good things so that our youth is renewed like the eagles, O God. Patuloy, Panginoon, we speak, Panginoon, wellness, Panginoon, upon your servants, sa bawat isa, Panginoon, na narito, even, Panginoon, yung mga hindi nakadalo, Lord God. We speak, Panginoon, O Lord God, blessing, Panginoon, sa bawat isa, and we speak peace, Panginoon, sa bawat tahanan, Panginoon, O Lord God, na kung saan, Panginoon, there will be always provisions, Panginoon. There will be always, Panginoon, goodness, Panginoon, that comes from you, Lord God. Salamat po, Panginoon, Lord God, for your hand to provide, Panginoon, for every need, O Lord God. Father, I pray that you will increase our faith and that, Panginoon, we will grow, Panginoon, in faith, O Lord God, at ma-confirm, Panginoon, through, Lord God, sa iyo, Panginoon, pagkilos at paggawa. Salamat po, Panginoon, that your ear is not close to hear and your hand is not shortened, Panginoon, to reach sa bawat isa po sa amin, your children. Lord, salamat po, Panginoon, for this time you have given to us that we will continue to learn. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.